akin, Delphine, kung paano mo trinato ang pinakamamahal kong asawa. Kaya may dala akong pamasko sa'yo. Humihinga pa ba yan? Ang baby ko. Nursing doktor, tawagin niyo yung doktor. Baby? Bridget. Baby? Pagaling ka. Magpalakas ka. Kailangan ka ng anak mo kay Bridget. Ellery. Ellery. Nag-respond na ang body niya sa in-administer naming Metalin Blue. Bumalik na sa normal na kulay at ang paghinga niya. Salamat po. Pero temporary lang po ang medication niya. Kaya kailangan manatili siya dito sa ICU para mas ma-monitor ang kanyang condition. Excuse me. Thank you. Bridget. Kamusta ang anak ko? Kamusta ang alagay niya? Mabuti naman naalala mo pa kami ng anak mo, no? Bridget, if you don't know yet, nabaril ako. Nagpumilit lang akong lumabas ng ospital. Kung hindi ka kasi umalis habang nanganganak ako, hindi ka sana napahamak. Pero nagpumilit ka para iligtas lang si Ellery. Kailangan kong iligtas si Ellery. Nasa panganib ang anak namin. Bakit ako? Nasa panganib rin ako nung ipanganak ko yung anak mo. At wala ka rin dito nung nag-aagaw buhay ang anak mo. Okay. Okay, I get your point. I get your point. I'm sorry. Hindi ko naman gustong mangyari to eh. Pumunta ako dito, hindi para makipag-away. Pumunta ako dito para sa anak ko. Nandiyan ang anak mo sa loob ng incubator. Malubha ang kondisyon ng puso niya. May blue baby syndrome ang anak natin, Jonas. Nangyari na ang kinakatakutan ko dati, Ma. Ipinanganak na ni Bridget ang anak nila ni Jonas. In a way, pareho na tayo ng sitwasyon ngayon. May anak sa ibang babae ang daddy mo. May anak na rin sa labas ng dati mong asawa. Naguguluhan pa rin ako, Ma. Bakit? Malinaw na hindi mo na asawa si Jonas. Huwag ka na dapat makialam sa kanila. Ma, paano ko po babaliwalain si Jonas? Siya ang nagligtas ng buhay ko. Malaki ang kasalanan sa'yo ni Jonas. Kabayaran lang ito ng panuloko niya sa'yo. Ellery, makinig ka sa akin. Kung ako nga, hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na may anak sa ibang babae ang daddy mo. Kahit na nangyari yun nung hindi pa kami magkakilala, ikaw pa. Babalik at babalik sa isip mo ang panluloko sa'yo ni Bridget at ni Jonas. Lalo na't nagbunga ang pagtataksil nila. Kahit kailan, hindi magiging tahimik ang pagsasama niyo. Ma'am? Napatawad ko na po si Jonas, Ma.
May tawag po kayo sa telepono. May nangyari daw pong food poisoning sa isang restaurant nyo. Hello? I'm sorry, anak. I'm sorry. Huwag tayong sumuko, Jonas. Naniniwala akong gagawin pa ang anak natin. Malakas ang pakiramdam ko lalo na ngayon na kadamay ka namin. Doc, ako ang ama ng bata. Kamusta ang anak ko? Mabutit nandito na ang parents ng patient. We need to talk. Na-identify na namin ang baradong artery kung saan nagkukos ng lack of oxygen sa kanyang bloodstream. Ano pong dapat natin gawin? We need to perform an anastomosis surgery. Oopera ng anak ko. Surgery is the only way para gumaling ang anak mo. Pero paano kung hindi niya po kayanin? I know. Baka hindi pa niya kayanin sa ngayon. Kailangan pa natin maghintay ng ilang months. Excuse me. Jonas. Natatakot ako. Baka hindi ko kayanin mag-isa to. Huwag mo kaming iiwan, ha? Hindi ko gagawin yun. Dito na ako magpapakonfine sa hospital. Hindi ko kayang iwan ng anak ko sa ganitong klaseng sitwasyon. Wala na bang tigil ang pagpasok ng problema sa bahay na ito? My God, sunod-sunod naman yata ang kamalasan. Kailangan yata natin magpa-blessing na ulit. Nakausap ko na po yung branch manager ng restaurant natin. Marami nga daw pong na-ospital dahil sa food poisoning. Bakit naman kasi kailangan may wedding reception pa nung mangyari yun? Nakausap mo na ba ang waiters at yung mga cooks natin? Saan daw nagsimula ang bakterya sa pagkain? Wala akong gustong umamin eh. Kahit naman mapinpoint natin kung sino ang may kasalanan, tayo pa rin po ang mananagot doon sa mga naging biktima. Saan tayo kukuha ng perang pambayad sa kanila? Yun na lang ang natatanging negosyo natin, ang ikinabubuhay natin. Magkano na lang ang pera natitira sa bangko? Naubos na yun. Pasensya na kayo, ha? Dahil sa akin naubos ang kabuhayan natin. Nagalaw pa ang savings. Delphine, hindi naman kita sinisisi sa nangyari. Naisip ko lang na gustuhin ko man tumulong sa inyo. Hindi ko magawa. Pabigat na ako sa inyo. Daddy, wag na po kayo mag-isip ng kung ano-ano. Hayaan niyo na po kami ni Mami, kaya kami na lang po ang gagawa ng paraan para maayos ang problema natin sa restaurant. Mr. and Miss Martinez, Bakit? iniimbitahan mo namin kayo sa presinto para magbigay ng statement tungkol sa inireklamong food poisoning sa restaurant ninyo. Mukhang mabilis namang gumagaling yung sugat mo. Well, bukas, pwede ka na ma-discharge. Basta huwag mo lang kakalimutang inumin yung mga gamot na nireseta ko sa'yo. Sige, Odo. Oh, yun naman pala, pare. Wala ka ng problema, solve na. O, tsaka magaling na yung sugat mo. Pare, okay lang naman sa akin to eh. Kaya lang, kahit ako nang mapahamak, kahit ako pang masaktan, okay lang yun. Wag lang yung mga mahal ko sa buhay. Kaya ko lahat. Alam mo, dyan naman ako bilib sa'yo, pare. Kahit na hindi mo mahal si Bridget, kaya mo panindigan yung bata. Makikita ko, kaya mo silang panagutan. Pare,
Anak ko yun. Siyempre, mahal ko yun. Ano ba naman? Paano si Ellery? Ano? Well, akala ko nalampasan na namin yung problema namin. Hindi pa pala. Katatapos lang, may panibago na naman kami pagsubok. Asikasuhin ko muna ang anak namin ni Bridget. Katapos nun, siyempre hindi ko isusuko si Ellery. Hello, gusto ko lang pong kamustahin yung isang patient yung naka-confine dyan, si Mr. Jonas Alejandro. Pa-transfer na po siya ng ospital? Sige po, salamat po. Siguro nga lumipat na si Jonas ng ospital kung saan nandun sina Bridget at ang anak niya. Anak, si Enrico na rin ang kinuha kong lawyer para mag-represent sa atin sa kaso natin sa restaurant. Kayong dalawa na muna mag-usap ha. May kailangan akong puntahan sa iba nating branch ha. Excuse me, Enrico. Ellery, binalita ko na sa mom mo na nagsampa na ng kaso ang mga biktima ng food poisoning. Hindi sa discourage ko kayo, pero malakas ang laban nila eh. Kapag manalo sila sa kaso, maaaring may pasara ang restaurant ninyo at may pakulong ang may-ari nito. Wala na bang ibang paraan para maayos to? Meron namang paraan. As a matter of fact, nakausap ko ng ibang biktima. At ang sabi nila, willing sila may pag-areglo. Kaya lang, medyo mahihirapan kayo dahil malaki ang kailangan niyang bayaran dahil marami ang naging biktima. Saan naman kami kukuha ng ganong kalaking halaga? Mula nung nangyari ang food poisoning, wala nang pumapasok sa iba naming mga branches. Bakit di ka na lang kaya humingi ng tulong kay Jonas? Ayoko nang abalahin si Jonas, Enrico. I'm sure busy-busy siya ngayon sa bago nilang anak ni Bridget. Ellery, I thought na... Okay lang. Hindi na natin sila kailangan pag-usapan. Nakaharap sa hindi birong problema ang pamilya ko ngayon, kaya ayoko na silang idagdag pa sa isipin ko. Nakakainis naman si Jonas. Bakit kinailangan pa niya kumuha ng isang kwarto dito? Pwede naman siya dun sa kwarto ko. Ano ka pa naman, Bridget? May sakit na nga tong anak mo. Si Jonas pa rin nasa isip mo. Bihira ka man. Sino ba talaga mas mahalaga? Pareho. Si Jonas at ang baby ko kasi silang pinangarap kong pamilyang mabuo. Pero lagi na lang humahad lang si Ellery sa mga pangarap ko. Alam mo, tita, siguro siyang dahilan kung bakit naging ganyan ang baby ko. Nagsastress ko sa kanya. Diba si Sam na pinanganak ko okay naman? O hindi kaya, baka naman pinakulam ni Ellery ang baby ko. Oh, ano naman tinatawa-tawa mo dyan? Ay, o tinan mo, basahin mo. Hindi ka matutuwa. Pinasara yung restaurant nila, Daddy. Dahil sa food poisoning? Alam mo, Bridget, ang tawag dyan, karma. Dahil sa kasakiman ng Marisang yan. Nakaganti na rin ako. Alam mo, pantay na tayo ngayon. Hindi lang tayo namumroblema. Pati rin sila. Pero tita, si Daddy rin. Pag-aari niya rin yung restaurant. Kawawa naman siya. Ako naman, Bridget. Alangan man tayo lang ang mamumroblema. Aba, kailangan dapat maghirap din sila, no? Hoy, huwag mo masabi-sabi dyan sa ama ng anak mo, ha? Ang tungkol dito, Mami. Tutulungan na naman niya yung pamilya ni Ellery. Kaya dapat hindi ito malalaman ni Jonas, ha?
Ano kasi, Jonas, ayaw sanang ipaalam sa inyo, tita, na medyo malaking gagastusin dito sa ospital yung sa pagpapa-opera ng anak natin. Nahihiya naman kami magsabi sa'yo dahil alam ko kakagaling mo lang ng ospital tapos ako cesarean pa, diba? Huwag niyo nang isipin yung bill dito sa ospital. Ako nang bahalang gumawa ng paraan. Asikasuhin mo ang anak natin. Huwag mo siyang pababayaan. Oh, Jonas. Nakalabas ka na pala ng ospital. Pasensya ka na, ha? Hindi ako nakadalaw sa'yo. At saka, Jonas, maraming salamat, sa pagsagip mo kay Ellery at kay Samantha. Wala ho yun. Obligasyon ko na protektan at ipaglaban si Sam at si Ellery. Kahit pa ho maghiwalay na kami. Si Ellery nga ho pala. Wala sila ngayon ni Marisa dito, eh. Nagpunta sa restaurant namin. Medyo may konting problema. Anong problema? Nagkaroon kasi ng food poisoning incident sa restaurant. Yung mga biktima nagdemanda. Medyo malaki ang hinihingi. Yung ibang negosyo namin bagsak, kaya wala kaming maibayad. Naawa nga ako kay Ellery, eh. Gusto ko sana siyang tulungan, pero wala naman akong magawa dahil sa kalagayan ko ngayon. Si Bridget nga pala, kamusta? Alam mo, Jonas, medyo napagsalitaan ko siya nung huli kaming mag-uusap, eh. Ayoko pa naman siyang mag-alala dahil buntis siya. Pa, nakapanganak na ho si Bridget. Hindi ho ba nasabi sa inyo ni Ellery? Yan pa nga ho yung isa ko pang pinoproblema, eh. Ipinanganak na may blue baby syndrome yung anak namin. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng pera para doon. Ellery. Ellery, mauna ka na sa loob. Ma, gusto ko lang naman hong makausap si Ellery, eh. Ang lakas ng loob mong pumunta rito dahil sa pagpapakabayani mo, ano? Pero para sabihin ko sa'yo, Jonas, nagkataon lang na ikaw ang nandoon na nangyari ang insidente. Handa rin akong tumanggap ng bala para sa anak at apo ko. Alam ko naman ho yun, eh. Magpasalamat ka na lang na pinatawad ka na ng anak ko. Pero ako, hindi ko pa nakakalimutan ang mga ginawa mo. Kaya tigilan mo na kami. Tigilan mo na ang anak ko. Ang dami na naming problema. Huwag ka nang dumagdag pa. Grabe rin pala yung kinakaharap na problema ni na Ellery, no? Oo nga, eh. Kaya nga nag-iisip ako ng paraan kung paano ko sila matutulungan, eh. Gusto ko rin makabawi kay Mama. Pare hanggang ngayon pala, galit pa rin siya sa akin. Huwag mo na munang isipin yun. Ito nga, may problema ka pa sa anak mo kay Bridget. Pare, gusto ko lang naman tulungan si Ellery pati si Samantha. Ayoko sila nakikitang nahihirapan. Pare-pareho ko silang mahal.
Kaya, okay lang sa akin kahit akong mahirapan. Patulungan ko lang sila. Eh, mukhang kailangan ko na naman ng tulong mo. Mommy, di pa ba kayo bati ni Daddy? Bakit di pa tayo umuwi sa house? Anak, hindi kasi kami pwede magsama ng daddy mo eh. Nanganak na kasi si Mamita, kaya kailangan nila doon ng daddy. You mean may baby brother na ako? Sige, pagkabili ng ice cream, balik kayo kaagad, ha? Huwag na kayo magtatagal. Opo. Mabuti na lang at naging asthma lang sakit ng apo ko. Hindi katulad ni Jonas Jr. Jonas Jr.? Yun ang ipinangalan ni Bridget at Jonas sa anak nila. John in short. How creative, ano? Sinabi ng daddy mo sa akin na meron daw malubhang sakit ang anak ni Bridget. Meron daw itong blue baby syndrome. Kawawang bata. Maliit pa lang pinagbabayaran na ang kasalanan ng ina niya. Mga walang hiya kayo! Mga walang hiya kayo! Nang dahil sa bulok na pagkain ng restaurant nyo, namatay ang asawa ko! Mrs. Suminaulo kayo, Mrs. Hindi po namin sinasadya ang nangyari. Patayaran yung ginawa niya! Diyos ko, Ellery, anong gagawin natin? Ngayon lang tayo na-eskandalo ng ganito. Paano kung hindi sila tumigil? Kung ibenta na lang kaya natin itong bahay natin para meron tayong pang-areglo sa kanila para hindi na nila tayo guluhin. Ellery, ito na lang natitira sa atin. Malaki ang sentimental value ng bahay na ito sa amin ng daddy mo. At saka, para din sa inyo ito ni Samantha balang araw. Okay lang naman po sa amin kahit sa maliit na bahay na lang tayo titira. Ang importante, tahimik tayo. Magkakasama tayo. Matagal pang operasyon ng anak natin. Kahit na, iba pa rin yung handa tayo. Gusto kong masiguro ang kaligtasan ng anak ko. Saan ka kumuha ng gato kalaking pera, Jonas? Kumuha muna ako sa kumpanya. Aalis ka na kaagad? May pupuntahan pa ako. Hindi ba pwedeng dito ka muna? Jonas, can we please talk? Matagal na rin since the last time nag-usap tayong dalawa. Makikipag-usap lang ako sa'yo. Ang tungkol to sa anak natin. Pero akong ina ng anak mo. Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Kung ano yung naramdaman ko nung ipinanak ko siya? Bridget, alam mo kung anong relasyon natin dalawa. Hanggang doon lang yung may bibigay ko sa'yo. Alam ko naman kaya siya nagmamadaling umalis para puntahan si Ellery. Kawawa naman ang inaanak ko, ano? Ano lalaking walang papa? May naisip akong paraan para hindi sila magkabalikan. Ito na ang titulo ng bahay at lupa natin. May nakausap na rin po akong buyer, ma. I never imagined na darating ang araw na hindi na magiging atin ang bahay na to. I have good news for you guys. Inusog na raw ng mga victims ng food poisoning ang kaso. Bakit nila ginawa yun? May nagbayad daw ng damages sa kanila. Sino naman natutulong sa amin? Anong ginagawa mo dito, Jonas? Hindi na tayo mag-asawa. Hindi magpakasal tayo ulit. Ellery, mahal na mahal kita. Di bang sabi mo sa akin, mahal mo rin ako? Ellery, handa akong pakasalan ka kahit sa ang simbahan.